Bukod sa Bulkang Mayon, naglabas na rin ng lahar advisory ang PHIVOLCS para sa Bulkang Canlaon dahil sa patuloy na aktibidad ng mga ito na sinabayan pa ng banta ng Bagyong Ada. Kaugnay po niyan, makakasama natin si PHIVOLCS Director Teresito Catoto Bacolcol. Magandang tanghali po sa inyo. Yes ma'am, magandang tanghali din po sa inyo. Opo, hingi lang po kami ng update sa inyo, Catoto. Ano po ba ang kasalukuyang sitwasyon ng Mayon at ganun din po ang Canlaon na naging basehan po ng paglalabas ng lahar advisory? Okay, so yung alam naman natin ngayon na ang Mayon ay nasa alert level 3, may lava dome growth, may lava flows din, rock falls at uson o yung pyroclastic density currents na nag-iwan ng maraming loose volcanic materials sa dalisdis ng Mayon volcano. Yung sa Canlaon naman ay nasa alert level 2 at may naiwan pa rin ng mga loose volcanic materials from the previous eruptions. So according to Pag-asa, magdadala ang Bagyong Ada ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. So kapag inuulan, yung loose materials natin, tumataas ang posibilidad na this will be remobilized as lahars. Kaya po tayo naglabas ng advisory. At aling mga lugar po, base po sa inyong mga monitoring, ay tinuturing na pinaka nanganganib nga po sa lahar flow sakaling magtuloy-tuloy po ang malakas na ulan? Okay, so para sa Mayon naman, ang pangunahing daluyan na maaaring daanan ng lahar ay yung Miisi, Bonga at Basud Galis, yung Miisi at Binaan Rivers sa may Daraga, yung Basud at San Andres River sa Santo Domingo, pati na rin sa may Masarawag, Maninila, and Ginubatan channels. Now, for Canlaon, nanganganib ang mga ilog ng Bago City, La Carlota, La Castellana, Moises Padilla, San Carlos at Canlaon, including yung Ibid, Malaiba, Panubigan, Masulog, Binalbagan, Inayawan at Maragandang rivers at yung kanilang mga tributaries. Oho. And gaano po ba kabilis maaring bumaba yung lahar mula po sa dalisdis ng bulkan? At ano po yung mga dapat bantayan ng lokal na otoridad at mga residente kapag yan po ay nangyari? Kapag meron tayong torrential at continuous rainfall, mabilis lang po ito. Maaari itong bumaba sa loob ng ilang minuto lamang mula sa simula ng pag-ulan. So ang dapat bantayan ay yung biglaang pagtaas ng tubig sa mga sapa o ilog, yung pagdagsa ng putik, abo, or bato. And kapag napansin nilang nagbabago ang kulay ng tubig at kapag may malakas na rumaragas ang tunog mula sa itaas ng dalisdis. So kapag na-notice nila ito, kapag napansin na ito, agad lumikas sa ligtas na lugar at huwag nang maghintay pa ng opisyal na abiso bago kumilos. Right. Of course, ang tinitingnan din po ng mga residente dito kung meron daw po bang kaugnayan itong aktibidad ng Canlaon sa Mayon Volcano. Wala pong connection yung dalawa. Yung vulkan, yung magma system ng Mayon is different from the magma system ng Canlaon Volcano and wala pong connection yan. It says that we have 24 active volcanoes and there's always this possibility na apat ang pwedeng magkaroon ng sabay-sabay na activity. Oo, kumbaga nagkakataon lang po. May nakikita po bang senyales ng paglala ng aktibidad ng mga bulkan na maaaring magpalala po sa banta ng lahar? Okay, so sa ngayon wala tayong indikasyon na biglaang pagtaas ng activity ng mga bulkan na magpapalala sa lahar risk. So ang banta ng lahar ay dulot ng ulan, hindi yung bagong pagsabog. Ngunit dahil patuloy na nagbubuga ng lava ang Mayon and meron pa rin presence ng abo at pyroclastic deposits sa Canlaon, madali pa rin ma-remobilize ang mga ito kapag may torrential and continuous rainfall. Okay, so meron po akong nabasa kasing report na maaari daw po magkaroon na sin eruption lahars, no? Itong nasa Mayon na volcano. Para po sa kaalaman ng publiko, maaari niyo po bang sabihin sa amin kung anong kaibahan po noong sin eruption lahars doon sa mga pangkaraniwang lahar? Yung sin eruption lahar ay ito ay mula sa bagong deposit na nanggaling pa from the ongoing eruptive activity ng bulkan. Yung non-eruption lahar naman ay mula sa mas lumang deposito, so from the previous eruptions. Yung sin eruption lahar ay nanggaling pa sa
current na activity ng vulkan. Oo. At syempre ito po ay mainit, tama po? Yes, that's right. Yung Sin Eruption Lahars, pwede pong mainit pa yan. And in fact, it can go as high as 40 to 70 degrees Celsius. Kaya delikado po yan, pwede po tayong mapasok. Oo. So, ano po ang ating, kumbaga, masasabi, maipapayo sa mga residente po tungkol dito? Okay, so ang message natin sa ating mga kababayan ay they should stay alert, umiwas sa mga ilog at lahar channels kapag malakas ang ulan, at sumunod sa mga LGUs, kung ano yung advisory ng mga LGUs, at lumikas agad kung inabisuhan dahil bigla at mabilis lang ang lahar. Hanggang kailan po ba posibleng manatili ang lahar advisory? Hanggang meron pa ring pag-ulan, mananatili pa rin habang malakas ang ulan na dala ng tropical storm Ada. So kapag bumuti na yung panahon at bumaba ng ulan, bababa na rin yung banta ng lahar. So but even then, ang panganib o yung danger ay nananatili pa rin hanggat may mga naiwan pang mga loose materials sa dalisdis ng vulkan. Kaya dapat manatiling alerto kahit tapos na ang bagyo. And sa ngayon po, officially ay still nasa alert level 3 pa rin po ang Mayon volcano. Yes, alert level 3 ang Mayon and alert level 2 ang Canlaon. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, FIVOX Director Teresito K. Toto Bacolcol.